At patuloy po tayo no na magpapatuloy sa ating serye dito sa ah, Holiness in Every Marital Status in Chapter 7. At tayo po ngayon ay nandito na sa pinakahuling installment, so pang-apat no dito sa ating pagtuturo dito sa about singleness and marriage. Marami po dito sa atin wala pang asawa, marami rin po may asawa na at may mga responsibilidad. Pero ano nga po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Siguro po kahapon maraming nakapag-Netflix dahil nag-abang ng third season. Season ba tawag doon? Episode? Season. Third season ng Squid Games. Pero hindi yan ang introduction ko. Hindi ko kayang manood eh. Baka hindi ako makapag-prepare ng sermon. Hindi ko alam kung ilang episode yung Squid Games. Pero last week, meron ako napanood sa Netflix. No? Ito ay Korean movie, Revelations. Kung napanood niyo yung Revelation, available pa siya sa Netflix. By the way, I'm not introducing or promoting Netflix. But I find it in a way entertaining lang ginagawa habang nagheheli ng bata. Revelations, it is a movie featuring a main character. Isa siyang pastor, isa siyang Korean pastor. So, I think nasa Seoul yung setting na ito. And he is struggling with psychological issues. Particularly, nagkakaroon siya ng mga visual hallucination. Ako po nangyayari sa akin yun eh. Yung pag tumingin ka lang doon sa isang bagay like sa clouds, there's something na nag-form na tao or hayop. Minsan pa nga mukha ng isang imahe, no? Iba daw mukha daw ni Jesus. O pag tumingin ka sa isang pader na madumi or rough o may mga stain, halimbawa nagsi-CR ka, minsan usually sa CR eh, tapos patingin ka sa pader na matagal, parang may nagpo-form. I don't know kung ako lang nakakaranas ng ganun, baka hindi ako normal, no? Ako lang pala. So ang tawag po kasi doon is pareidolia. So, psychological term na kung saan yung tendency to perceive familiar patterns, especially faces or figures, na parang may nagpo-form na mga bagay doon in random stimuli, halimbawa, such in clouds, wood stain, wood grain. Okay? Pero dito sa ating topic sa araw na ito, in cases of singleness and wisdom, tingnan natin, no? Kung yung palabas po kasi na yon is about revelation, yung pastor, based dun sa kanyang nakikita, aside sa scripture, yun yung revelation niya. Ang nangyari, it turns out, itong pastor na to naging criminal siya. And then, tuwing nakagawa siya ng criminal, biglang kikidlat dun sa isang mountain, may setting na ganun, tapos biglang lumalabas yung parang imahe ni Jesus Christ na invented ng Roman Catholic na tsura. Diba? So, ganun. So, parang nag-a-affirm na, sige, ituloy mo yung crime na yan kasi evil yung taong yun. So, kailangan siyang patayin. So, that's kind of revelation. No? But sa case natin ngayon, no, some of you are singles, looking for revelation, looking for sign, kung kayo ay magpapakasal na or maghahanap na ng makakasama sa buhay or to remain single, yung gift ng celibacy. But this is not necessarily how such decision should be made. Like, pagkakaroon ng mga ganung signs and revelation dahil tayo ay nakatungtong sa katotohanan lamang ng objective word ng salita ng Panginoon. So we are now wrapping up 1 Corinthians chapter 7 with the final installment of our series today, pang-apat na ito. And we are to read 1 Corinthians chapter 7 verses 36 to 40. Pero mga kapatid, I'll be reading Magandang Balita Biblia. Tagalogin natin. Unang Korinto, Kapitulo 7, talata 36 hanggang 40. Ihahambing po natin to later on sa mas lumang version, 1978 na ang Biblia. Pero gamitin muna po natin yung Magandang Balita Biblia if you have your Bible na Tagalog or Filipino Standard Version.
but I'll be using Magandang Balita Biblia. Unang Korintos 7:36-40, ito po ang salita ng Panginoon. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dito'y kailangang pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ng kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. 39. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya na mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit dapat ay isa ring mananampalataya sa Panginoon. 40. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging malaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Ayan ang palagay ko, at sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu Santo. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Tayo po ay manalangin. Father God, our gracious Heavenly Father, salamat po sa iyong salita na aming tatanggapin, Panginoon, ngayon. We're still praying and asking, O God, for your help by the power of the Holy Spirit for us to understand clearly your word, to humble ourselves before your scripture, O God. All these things, O God, we pray in the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen. Pero ang key verse po natin ay nasa verse 39. So, 39. Ang babaeng may asawa ay natalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa, ngunit kung patay na ang kanyang asawa ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibigin niya sa kalooban lamang ng Panginoon. So, yung ating topic ngayon is about singleness, cases, and wisdom. Mga sitwasyon at karunungan sa walang asawa. Pero hindi lang po ito patungkol sa walang asawa dahil ito rin po ay sumasakop din. Katulad ko po, katulad natin, ang iba sa inyo na merong asawa, merong pamilya o pamilyado. At magkaroon lamang tayo ng konting recap. It is again a limited series na aking naituro sa inyo about holiness in every marital status. Within chapter 7, meron tayong 40 verses sa pinag-aralan. Matatapos ngayong araw na ito at ngayon verse 36 to 40 verses. Pero yung pinaka-last sermons natin, nagsimula tayo dun sa singleness principle. Last sermon, yung last na preaching ko about singleness principle, na kung saan nakita natin that singleness or marriage, it will become sinful when it hinders undivided devotion to God within His covenant church. Pwede pala maging parang makasalanan ng isang relasyon o isang pagsasama bilang isang Kristiyano, at ganoon din ang pagiging iyong walang asawa kung ito ay naghahadlang sa iyo upang magkaroon ka ng buong puso, buong oras, buong debosyon na paglilingkod sa Panginoon kasama ng kanyang tipan na iglesia. So, diyan nagkaroon tayo ng dalawang point na it is better to be single in and for. First, in distress situation. No, not all the time, but in certain or in distress situation. And secondly, it is better to be single in and for undivided devotion. At nandito makita natin yung pangangaral ni Pablo tungkol sa pagpapatuloy ng mga Kristiyano sa kanilang pag-aasawa at sa mga single na nagpapasya na magpakasal na o kung inyong pagdidesisyonan na manatili lang na maging single o walang asawa. At ito yung napag-aralan natin, ang kaloob ng celibacy ay hindi para sa lahat. Katulad ni Pablo, siya ay pinagkalooban ng celibacy or kakayahan na hindi mag-asawa. Siya ay merong kakayahan bilang may control sa kanyang sexual desire at ganoon din sa pagiging mapag-isa, hindi isolation, no?
Hindi sa separatist siya. Kumbaga, kaya niyang isustain ng kanyang private time nang siya lang. No? Hindi kailangan ng isang asawa sa mga panahon na ito. At ang pressing issue na nakita natin dito na may mga hindi balanse o nagkakaroon ng extreme na pagtingin patungkol doon sa mga pag-aasawa, tingin ng mga taga-Korinto na mas banal yung single kasi mas undivided yung kanilang devotion at less holy yung mga married. So meron silang pagtataas sa pagiging single at mas superior yung kalagayang spiritual nila at mas may pakinabang. Di natin ma-deny dahil in-affirm naman ni Pablo yun na merong pakinabang, mas may pakinabang ang pagiging walang asawa kaysa sa may asawa sa panahon ng distress in verse 26. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga pagsubok o pag-uusig sa mga panahon na ito. At dito, merong main purpose si Pablo at naman makita natin to at ito rin yung nais ko pong ibahagi sa inyo na matulungan ng bawat isa katulad ni Pablo na tayo ay makaiwas doon sa mga unnecessary suffering, sa mga hindi na kailangang pagdurusa dahil dito sa usaping pag-aasawa para tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, maaring dahil sa iyong pag-aasawa or maaring sa iyong pananatili namang hindi nag-asawa, meron kang pinagdadaanan ng mga unnecessary suffering that cause you not to be devoted sa paglilingkod sa Panginoon. Binigyan ka ng partner upang patuloy ka na lumalim sa Panginoon. Hindi para lalo kang mawala sa pagkilala at paglago sa Panginoon. At binigyan ka ng kaloob ng Panginoon bilang maging single, hindi para patuloy kang magkasala, kundi patuloy kang magkaroon ng kabanalan sa Panginoon. So tingnan natin yung ating panghuling mga talata na pag-aaralan sa umagang ito from verse 36 to verse 40. So 5 talata lamang ito. So ito yung ating passage map na sa verse 36 makikita natin doon number 1 yung single to marry, yung walang asawa na pwede nang mag-asawa o pinahihintulutan. Number 2, single may not to marry in verse 37. And then number 3, singleness is better sa mga pagkakataon na ito in verse 38. And then number 4, to marry in the Lord. No? Singleness but to marry and now to marry in the Lord in 39. And then number 5, singleness is happier. Mas masaya daw ang pagiging walang asawa sa mga pagkakataon na ito. In verse 40. So magkaroon tayo ng balance na pagtuturo na ito. Hindi dahil sa mas binibigyan natin ng emphasis more on advantageous point sa part ng singleness. Pero sinabi rin ni Pablo, nare-remember in verse 9 sa talata 9 na if anyone who is almost burning with this passion. Ano sabi ni Pablo doon? It is better to marry than to be burned with passion. Kaya nga po, siguro po, it is not advisable but it is not a command. It is not advisable to have a engagement or betrothal for a long period of time. Because the question, mga kapatid, sa mga ikakasal, sa mga single na ikakasal pa lang o engage, how strong you are with your sexual urge. And yan ay isang reality na nangyayari sa tao. Remember, tao tayo, meron tayo mga genes na pwedeng mag-lead sa atin into sinful acts, even sinful thoughts. And remember, sa New Testament, ang requirement na pagsunod sa Panginoon, hindi lang sa nagawa mo na, iniisip mo pa lang. Diba sabi ni Jesus sa Mateo 5, tumingin ka pa lang ng may pagnanasa o may kalaswaan sa lalaki o babae, ano sabi doon, nangalunya ka na sa iyong pag-iisip. So wala pa yung paggawa, iniisip pa lang, nandun na ang iyong pagiging makasalanan. First, single to marry. Tingnan niyo po yung sinasabi dito sa talata 36 sa verse 36. At meron ditong dalawang possible interpretation about this verse, about this passage. Pero debatable pa ito. Pero mga kapatid, my intention for this preaching is now to dig
well o dig deeper sa mga Greek words, so original Greek translation. We're not in hermeneutics and we're not in a Greek and Hebrew language class. Pero ang pinaka-intention ko dito is ipakita yung general principle sa singleness at sa oras na kailangan ng mag-asawa o it is more advisable to get married. Pero makikita kasi natin dito na yung mga translation ay nagkaroon ng mga kaibahan ng pagsasalin, no? Lalo na sa mga translation katulad ng King James Version, NASB, at yung iba pang mga older translation, iba yung kanilang pagtingin dito sa mga talatang ito compared doon sa mas mga contemporary translation. So ngayon, hindi natin gagamitin yung ESV. So, hindi ko naman sinasabi na contemporary yung ESV. And then yung NASB, kasi more on leaning yung NASB doon sa more on classical translation. But gagamitin natin ngayon yung Magandang Balita Biblia comparing doon sa Ang Biblia 1978 version. So mas luma ito. So tignan natin. At dito makikita natin mga kapatid, sila ay nagkakaroon ng different translation doon sa salitang Parthenon autou. So in English is his virgin. Yung autou kasi is genitive his. No, Parthenon is pwedeng translated as a single or that is assumed to be virgin. So partou. At kung makikita nyo sa original translation, yun yung sinabi, which means his virgin. Dahil po doon sa his virgin, in English, pwedeng dalawa ang pagkakahulugan nito. Number 1 is his virgin betrothed, yung kanyang kasintahan, yung kanyang papakasalan. Pangalawang translation, his virgin daughter. So ibig sabihin, tatay at yung kanyang anak. So father and daughter view. So dito, we have two different translation. One, it is addressed to engaged man. And then, ito ay makikita natin sa Mabuting Balita Biblia, katulad din sa ESV. And then another translation is addressed to the father-daughter view. That is ang Biblia 1978 at yung mga lumang translation at katulad din ng NASB o New American Standard Bible. So tignan muna natin yung verse 36 o talata 36. So I request that you have your own Bible para po tayo magkaroon ng Bible study sa sermon na ito. But it will be more on sermon, no? Hindi ako magle-lecture. So nawa po masundan niyo yung mga bagay na ito. Sa talata 36, ang sabi sa Mabuting Balita Biblia, kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan. So yun yung Parthenon autou, sa kanyang katipan. Pero pagdating sa Ang Biblia, 1978, ito yung translation, ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga. So ibig sabihin, yung unang translation, yung sino mang lalaki na binabanggit doon, yung lalaki na engaged doon sa engaged na babae. So yung mas lumang version na translation, ang sinasabi, yung sino mang lalaki ay tatay o father ng anak ng babae na virgin. So dito makikita natin anong punto dito na yung katulad ng Mabuting Balita Biblia, ito ay kumukuha doon sa posisyon that it is addressed to the engaged man. Sa engaged man, having action with strong desire, dahil hindi niya na mapigilan ng kanyang sarili, kaysa magkasala, ang paliwanag ay mag-asawa na. Pero pagdating doon sa ang Biblia, yung 1978, is taking the favor address hindi ito sa engaged man, kundi sa father ng babae. Okay?
of the daughter, meaning it is a father who allow his daughter to marry if it is proper time to marry. So sana po na susundan nyo at hindi kumukunot ang inyong mga noo at parang natuturo si pastor ng hermeneutics. Dahil po pwede kayo magtanong bakit magkakaiba yung inyong translation. Pero ang aking intention dito ay hindi paglabanin ito, kundi kunin natin kung saan sila nagkakaisa. So dito mga kapatid, kung babasihan natin yung kultura sa ancient times, ay normal po yung practice ng arranged marriage. Sa Tagalog is yung pinagkakasundo ng mga magulang. Sabihin, hindi pa sila nasa tamang age, pero yung mga magulang nag-uusap na, nagmi-meeting na para sila ay ipagkasundo. So ito ay normal practice sa kultura ng ancient biblical times. At inaasahan doon na yung sino yung tatay, siya yung merong authority, siya yung may karapatan para payagan na matuloy yung kasal o ipakasal na ang kanyang, sabi nga, partenon auto. O yung his virgin or his daughter virgin. Tingnan nyo, tuloy natin yung verse 36 mga kapatid. Sabi sa MBB, at dahil dito, kailangang pakasal sila. Pakasal na sila, ito ay hindi kasalanan. Pero pagdating sa ang Biblia na translation, mas luma, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Pansin nyo, magkaiba? Wala naman dun yung idea ng katamtamang gulang. Ang sabi lang sa MBB ay may necessity in ESB. At kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan. So sinasabi doon yung tatay, may decision yung tatay. Kung ano yung kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Ang sabi doon ng ang Biblia, bayaang mangag-asawa sila. So ang punto, yung sa view ng engagement o sa MBB, the engagement is making the urgent decision na magpapakasal na siya dahil sa kanyang sexual desire. Hindi na siya makapagpigil. Ito yung sabi dito. Pakasal na sila, sabi sa Mabuting Balita Biblia. Pero pagdating sa view ng ang Biblia, yung father view, the father has the authority. So nasa karapatan, nasa pag-uutos ng tatay kung hahayaan niya na, ibibigay niya na, i-give into marriage na yung kanyang anak or hindi pa. Pero dito sa case na ito, ang sabi dito, sa English translation nga is she is in her bloom age. Ibig sabihin, nasa tamang gulang na. Noon, ang nasa tamang gulang para mag-asawa ay nasa 12 to 20 years old. Doon sa panahon nila. At ibig sabihin, pag sinabing beyond his bloom age, so ang inaasahan sa Asian culture is 40 years old pataas. So ibig sabihin, hindi na siya aldiyal para magpakasal. Kasi usually sa isang babae, ito ay nasa menopausal stage. May ganung stage at early as 40 years old. So ito yung sinasabi dito. So sabi dun sa father view, kapag siya ay in right age naman na, magpakasal na siya. At ito ay nasa desisyon, kung ano yung maibigan ng kanyang tatay. So ano yung assertion dito? If a single person engaged is acting inappropriate due to strong desire, halimbawa sila ay mag-engage pa lang, ay nagtitipan pa lang pero meron na silang mga paggawa o pagkilos sa parang di na nila mapigilan, then, or if marrying age na, siya ay nasa tamang gulang na, so ang advice dito in verse 36, let them marry. Magpakasal na sila. So it is in balance doon sa sinabi ni Pablo sa verse 9, no, it is better to marry than to be burned with passion, kaysa kayo'y magkasala at kung ito naman ay nasa tamang gulang na. And of course, yung tamang gulang, nagbabago yan. Depende sa kultura ng bansa na kinabibilangan. Katulad nito sa panahon na ito. Di ba? Asian time pa ito. Sa kanila kasi 12 to 20 years old according to the study. Sa panahon natin ngayon, actually mas medyo
tumatanda, pero yung high blood mas bumabata yung sakit, di ba? So talagang naiiba, depende sa panahon, depende sa kultura, depende sa kinakain at sa mga lifestyle ng tao. Yung norm ng kasal. Okay? Kaya nga sinasabi natin, hanggat maaari, magkaanak na kayo. At dahil may mga risk age na kung saan talagang hindi na advisable na magkaroon ng isang anak. So dito, nakita natin yon sa verse 36. And now, tingnan natin yung sinasabi doon sa verse 37, which is number 2, single may not marry. Kung sa 36, sige, magpakasal kayo, ito yung mga cases. How about ito yung case na huwag kayong magpakasal. Sabi sa translation na Mabuti Balita Biblia, kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. So ibig sabihin, hindi magpapakasal. Pero pagdating po sa ang Biblia, sa mas lumang translation, subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso, remember, address to sa tatay, hindi dun sa engagement. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban at pinasyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ng kanyang sariling anak, o hindi katipan sariling anak na dalaga, very specific pa. So isipin, virgin, ay mabuti ang gagawin. So it is better not to let them marry. So ang point, the engaged, betrothed view, katulad ng Mabuting Balita Biblia, man firmly deciding to keep betrothed or marry. Talagang dapat naman talaga lalaki ang initiator. Kaya nga kapag sana nag-aaway yung mga mag-asawa, no? Dapat tayong mga lalaki yung initiator of love. Kahit minsan talaga ang hirap gawin, kung alam mo minsan na mas tama ka, tapos minsan natatamaan yung ego mo, pero sabi nga, katulad nga tayo mga lalaki, tayo yung nanligaw ng una, tayo yung unang lumapit, tayo yung unang sasalita sa pag-aayos ng conflict resolution, dapat initiator of love din tayo. Tayong mga lalaki. Kabaliktaran to, no? Sa nangyayari ngayon. Kasi katulad sa mga K-drama, mas unang umaamin yung babae. Pansin nyo ba? Pero kapag umamin na, naging sila, susunod na naman ang mga K-drama moves. Papayungan, sisintasan, magpipiggyback. Very K-drama. Pero nauna talaga ang umamin, kadalasan yung babae. Tapos may scene pa na kunyari, aalis muna sa ibang bansa, then babalik, maghihintay. The same pattern with K-drama. Sa lata na nanood ako, no? Pero ibig sabihin, hindi siya unbiblical. Unbiblical siya. Na dapat, lalaki ang initiator of love. Tayo ang nag-uumpisa sa proposal, sa pag-ibig, sa plano sa pamilya, dahil tayo ang mga kalalakihan. Ngayon, pagdating naman po sa view ng father view, o sa ang Biblia, it is the father freely decides whether to keep his daughter unmarried. So nasa karapatan naman daw ng tatay kung hindi niya hayaan niya yung anak niya na walang asawa, manatiling walang asawa, or ibigay siya sa isang kasalan. So ang assertion dito, if a single person like engaged has self-control, kung meron naman siyang control sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang sexual urge, and is not under compulsion, hindi siya napipilitan, and then sa isang translation, and the father has not made the firm decision, wala pang pagbibigay, halimbawa, ng pagpapala ng magulang, then it is better not to marry. Huwag magpakasal. So let's jump to verse 38. Singleness is better. So it is in times of distress. Tingnan niyo yung sinabi sa Mabuting Balita Biblia sa talata 38. Kaya nga mabuti ang magpasyang pakasalan ng kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa.
Pagdating sa ang Biblia na translation, kaya nga ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga, okay, na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti, at ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa lalo ng mas mabuti. So ibig sabihin dito, siguro tignan natin hindi yung pagkakaiba nila, kundi yung pagkakapareho nila, it is a choice not between good and bad. Hindi natin sinabi na to marry is bad and to be single is good. But ang mensahe is it is between good and better. It is good to marry, and sinasabi ni Pablo, but it is even more better not to marry. So ang point dito, halimbawa po sa engaged betrothed view, like sa MBB, for a betrothed, good to marry but better not to. Ay magkakaroon ng problema pagdating dyan, no? At dito pwede tayo, parang binibigyan ko ng pag-side dun sa mas lumang translation na siya namang inaayunan, halimbawa nila John Calvin, nila Charles Hodge, at ng ibang mga Puritan. Kasi classical sila, mas luma sila. Kasi nga naman, engaged na kayo, magkasintahan na kayo. Bakit mo ikikip pa na kayo ay magpakasal? But of course, hindi in-stipulate dito kung may mga circumstances na iba pang consideration like health or pagtulong sa pamilya or kung ano pang mga consideration. Pero pagdating doon sa father view sa ang Biblia, for a father's daughter, good to let her marry, but it is better to not her daughter to get married. So, pwede nating isipin na ito yung sinasabi ni Apostle Pablo sa talata 26 because of distress situation. Dahil sa kahirapan o pagsuusig na nakakaharap nila. And according to Charles Hodge, and to quote, as there is no sin in marriage and no superior virtue in celibacy, it is a mere question of expediency, ibig sabihin practicality, to be determined by the circumstances of each particular cases. So ang assertion dito, katulad nga na sinabi ni John MacArthur, and I quote, as with the single themselves, like in verse 28, the choice is not between right and wrong, but between good and better. So, yun yung sinasabi sa verse 38. So, let us quickly go through verse 39. Ang sabi sa verse 39 is about single to marry in the Lord. Pero ang konteksto dito, single siya uli. Ibig sabihin, balo. And then, mag-aasawa siya uli. Anong sabi sa Mabuting Balita Biblia? Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay sa isa ring mananampalataya sa Panginoon. So hindi ko nababasahin yung sinabi sa ang Biblia, pareho sila doon, halos pareho. Pero pagdating sa dulo, ang sabi ng ang Biblia, instead na dapat ang isa rin ay mananampalataya sa Panginoon, ang sabi ng ang Biblia, sa kalooban lamang ng Panginoon. So mas specific doon sa contemporary translation na kailangan isang Kristiyano rin dapat yon. Isang mananampalataya din ng iyong aasawahin. So ibig sabihin, pag sinabing nakatali, meaning yung pag-aasawa, katulad nga ng sinabi ni Charles Hodge, ito ay isang contract for life. Ibig sabihin hanggat sa isang kasunduan, hindi ma-extinguish yan hanggang yung isang partido ay buhay pa. Pero isa lang ang mamatay doon, ma-extinguish ang bisa ng kontrata o ng kasal. It is a contract of life. At paano ma-extinguish yun? Kamatayan lamang po. Hindi po authority ng kahit sino mang tao, kundi authority lamang po ng Diyos. At of course, ang may authority sa kamatayan lamang ay dapat ay ang Panginoon. At hindi po sa kagustuhan ng ninuman. So ang assertion dito, in considering marriage
or remarriage, katulad sa balo na mag-aasawa uli, there must be no existing marital bond. Maganda sa Pilipinas kasi bago ka magpakasal, kukuha ka ng CENOMAR, Certificate of No Marriage. Marami kaming naging problema noon dati sa aming mga kliyente sa law office noon, na naglo-law office pa kami, dahil nagkaroon ng multiple marriage dahil wala pa noong proseso ng pagkuha ng Certificate of No Marriage na nagpapatunay na ikaw ay hindi pa nakasal. Okay? So, dapat hindi pa bond ng isang kasal. And it must align with the biblical principles provided. Okay, magpakasal ka, basta hindi ito nakatali sa isa pang kontrata, patay na ang iyong asawa, pero mag-asawa ka nang naaayon sa salita ng Diyos. And lastly, sa verse 40, about singleness is happier. And in this case, in times of distress. Sabi ng Mabuting Balita Biblia, subalit sa aking palagay, hindi siyang magiging maligaya kung mananatili. Higit siyang magiging maligaya, mali pagbasa ko. Kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Yan ang aking palagay. Ayan ang palagay ko. At sa palagay ko naman, nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. So dito, hindi si Pablo nagbibigay ng sarili lamang niyang opinyon, because we are looking to Apostle Paul as with the indwelling of the Holy Spirit. Kasi baka pwedeng isipin nyo na, si Pablo kasi during sa mga oras na ito, wala siyang asawa. O balo na si Pablo, kaya mas sided siya. Hindi po ganun, mga kapatid. Kundi nakita niya, dahil ngayon na siya ay balo na, siya ngayon na wala ng asawa, mas merong kagamit-gamit at kapakinabangan ang pagiging walang asawa sa mga panahon ng distress, persecution at paghihirap. Bakit? Ba't sinabing higit siyang magiging maligaya? Dahil magkakaroon siya ng mas kalayaan sa pagdurusa at sa mga alalahanin ng mundo, halimbawa ng inyong pamilya, ng iyong asawa, ng iyong anak. So dito sinabi ni Pablo, yan ang palagay ko. So hindi sinasabi ni Pablo na ini-impose niya itong bagay na ito, kundi si Pablo nagsasalita siya dito bilang isang advice. No, hindi siya parang suggestion lang, but it is a safekeeping advice. Remember, sinabi ko po kanina, ang layunin ni Pablo, katulungan ng mga mananampalataya upang hindi na sana nila pagdaanan yung mga unnecessary suffering. Unang-una, because of disobedience to the Lord. Pangalawa, because of being unwise in terms of practicality. So dito, nakita natin na ano ang authority naman ni Pablo sa pag-a-advise. Hindi lang bilang apostol, ang sabi ni Pablo, at sa palagay ko na may nasa akin ang Espiritu ng Diyos. So sa pagsasabi nito ni Pablo, actually ito ay isang sarcastic expression against doon sa mga fake o false apostles na nandoon sa Korinto. Dahil sila ay nagkiklaim na meron silang pag sila ay inaalihan ng banal na Espiritu Santo, and then sabi ni Pablo, kung kayo ay merong Espiritu Santo, ako rin naman ay merong pagkilos ng Espiritu Santo. So it is actually an expression of sarcasm. Kaya po dito, makikita natin mga kapatid, yung kahalagahan ng pag-aasawa at yung kahalagahan din ng yugto ng walang asawa. May asawa ka ba ngayon? Ikaw ba ngayon ay mag-aasawa pa lang? O ikaw ba ngayon ay walang balak mag-asawa? So nawa po magabayan kayo ng salita ng Panginoon. And through our text, we draw this message, believers are to pursue their marital status in the Lord and in obedience to the Word. Again, we believers, we pursue our marital status in the Lord and in obedience to the Word. Ang mga mananampalataya ay dapat magagad ng kalagayang pag-aasawa na ayon sa kalooban ng Panginoon at sa pagsunod sa Kanyang salita. So from here, we have these
two idea that marital status, number one, is in the Lord, and secondly, in the Word. So pag-aralan natin. Kaya sasagutin natin dito, does it glorify God? Does it obey God? In your plan to marry and in your plan not to get married, does it glorify the Lord? Does it align with the Scripture? Firstly, in the Lord. Our marital status, being single or being married, should be in the Lord, sa Panginoon. In verse 39, so you have your Bible in ESV, sabi doon, a wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. Please note that to marry in the Lord, it is a duty of every Christian. Ito ay isang katungkulan na ikaw ay mag-aasawa sa Panginoon. And it is a contradictory to say that you are believer, ikaw ay mananampalataya, lalo na kung ikaw ay naging miyembro ng isang covenanted na iglesia, yet you are living a life of marital status that is not pleasing. That is not pleasing to the Lord, that is not pleasing to His people. May mga ganyan po tayong mga cases, no, na bago po kayo ay nakabilang sa membership sa isang iglesia, magkaroon muna ng maayos na patotoo sa pag-aasawa, sa pagkakaroon ng katipan sa buhay. And remember, if a true church is a covenant, so your romantic relationship in life is also part of church accountability. So kapag ikaw ay may natitipuhan, so it is a norm that you open up with your pastor or your confident brother in Christ or sister in Christ to pray for it. Pero hindi po ibig sabihin na pinagpipray na parang inaasahan mo na yes na dapat yun. Minsan ganun parang hijack, no? Tapos yung babae wala na magawa. Kasi sinabi na kay pastor, tapos ipagpipray. Hindi po yun. At hindi ko po gagawin yun. Tatanungin, bilang tatay, aside tayo ng ang Biblia, yun ang aking tindig na parang akong tatay, nasa akin yung karapatan, na kung ito ba ay tama sa Panginoon, kung papayagan ko ito na kayo ay maging kasintahan dahil ang kapupuntahan lamang nito, ba't kayo naging magkasintahan, dahil kayo may magpapakasal. Kaya nga po tanong ko sa mga gustong mag-boyfriend at mag-girlfriend, handa ka bang magpakasal? Dahil kung hindi yun ang idea, wag mong ituloy yan. So eto mga kapatid, it should be in the Lord. And remember, to our confession, in section 25, paragraph 3, our confession about marriage, it is lawful for all sorts of people to marry who are able with judgment to give their consent. So that is maturity. Hindi pang bata, yung pag-aasawa o pakikipagrelasyon o pag-boyfriend-girlfriend. Yet, it is the duty of Christians to marry in the Lord. And therefore, such as profess the true religion should not marry with infidels or idolaters, neither should such as are godly be unequally yoked by marrying with such as are wicked in life or maintain damnable heresy. So ibig sabihin, yung pagiging immoral in your marriage, in your civil marital status, para ito pala ay tantamount doon sa pagiging heretic. Why? Dahil pinapasawalang kabuluhan mo yung salita, yung katotohanan ng Panginoon. Minamali mo yung doktrina ng mga apostol, katulad ni Pablo. Sumambigat, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo rin, in 2 Corinthians, ito, 2 Corinthians na ito, pangalawang letter, but it is believed that it is only a one letter, hinati lang sa dalawa. Do not, sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? O sa Tagalog, huwag kang makikipamatok sa hindi mo mananampalataya.
ano yung alam niyo po ba yung ginagawa ng pamatok? Halimbawa po may dalawang baka, tapos merong yoke, yung kahoy, pamatok. Ang purpose po nun, para maging pantay. So ibig sabihin, hindi po pwedeng isang kabayo, tapos ang kapamatok niya ay isang ibang hayop. Like sabihin natin, ano sinabi ko kanina? Baka, tapos yung isa kabayo. Sa height pa lang, magkaiba na. Sa bilis pa lang at sa bigat pa lang, magkaiba na. So they are unequally yoked. So hindi sinasabi na masama yung isa, pero hindi kayo pareho. Magkaiba kayong uri. So meaning to say, you are both believers. You are both Christian. So what does it mean pag sinabing in the Lord? Dito sa context natin, tingnan niyo yung ginamit sa Mabuting Balita, Biblia. Ngunit dapat ay sa isa ring mananampalataya sa Panginoon. So by implication, dapat Kristiyano din, kung ikaw ay mag-aasawa, mananampalataya din. Pero ang sabi sa ang Biblia, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay magkakaroon ng relasyon ng hindi sa kalooban ng Panginoon, ano yung implication? So anyone who is a true believer, in verse 39, yun yung inyong magiging partner. So whatever pleasing to God, katulad na sinabi sa verse 17, na everyone has assigned to be get married or to be single, and whenever it is marriageable, sabi sa verse 36, or it is time to be married, and wherever it is practical or not in distress, in verse 26. Bakit? Ano po ba yung isang kasal? Ano po ba yung isang mag-asawa? Hebrews 13:4. Let marriage be held in honor among all. And let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Kaya po tayong mga lalaki, maging tapat tayo sa asawa nating babae. Wala na tayong ibang matitipuhan, titignan o mamahalin ng higit pa sa ating asawa. Pero wag po tayong malaglag na parang naging Diyos na ang iyong pamilya, ang iyong asawa. Ito yung sinasabi na dahil doon, ikaw ay nagkaroon ng sinful, undevoted devotion sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:16, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, your marital status, being married or being single, ay kasama dito. Are you having good works in your marriage life or in your life being bachelor, being single, so that others may give glory to Father for the glory of the Lord? So ibig sabihin, if it is in the Lord, so what does it like to be not in the Lord? It is simply to be against with what marriage is intended by the Lord. And remember, sino ba ang gumawa ng kasal? In even sex, sino ang lumikha ng sex o pagsisiping na mag-asawa? Hindi po ba? Sinabi sa Genesis, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay mabuting bagay na galing sa Panginoon. Ngunit, anong nangyayari sa panahon natin ngayon? Ginagamit ito hindi sa kung paano ito sinabi ng Diyos, kundi kung paano ito masasatisfy yung makalamang pagnanasa. So, the point here that in the Lord, marrying in the Lord is always avoiding wickedness. Ang pag-aasawa ayon sa kalooban ng Panginoon ay isang paraan sa pag-iwas sa kasamaan. Minsan parang ang hirap na mag-Facebook dahil ang daming mga balita patungkol sa patayan ng mag-asawa, even yung magulang, pinapatay yung kanilang anak, or anak naman sa kapwa-anak, or because of the absence of the gospel.
because of the absence of the truth of the Lord within the family. Kaya po ang hamon sa atin, this is the challenge for us. So do not start a romantic relationship that is unequally yoked or with someone who does not share the same faith in Christ. Iwasan natin ang pagsisimula ng romantikong relasyon sa isang taong hindi kapanampalataya o hindi kaayon sa pananampalataya kay Kristo. Kaya po ganun kahalaga na merong isang oversight ang isang iglesia sa mga magpapakasal, sa mga nagnais na magkaroon ng nobyo o nobya. Bakit po? Dahil mahalaga po na naipapasok at hindi lang po na isisingit ang ebanghelyo kahit po sa inyong pag-aasawa. Kahit po sa inyong plano na magkaroon ng katipan. And remember, ito ay katipan. So if your wise decision whether to marry or to remain single, it is made in the Lord, meaning it is grounded in the Word. So which is our second point, in the Word. So marital status, single or being married is according in the Word, sa salita ng Panginoon. So please note, Scripture is our supreme authority in life. Seeking alternatives apart from the world or from the Word of God, it leads to idolatry. Subukan mong humanap ng mga wisdom and mga kaalaman, extra biblical knowledge na hindi galing sa salita ng Panginoon, dadaling ka nito sa immoralidad. Dadaling ka nito sa idolatry. Bakit idolatry? Dahil kukunin ka niya na dapat nandoon ka sa Panginoon. So the acid test of Christian obedience is Scripture, is the gospel. A relationship must not be based on worldly principle. So what is it like to be in the Word? Katulad ng pinag-usapan natin kanina, to be in the Lord. So meaning that every believer o every single, wala tayong ibang gagawin kundi kung ano yung makapagpapaluwalhati sa Panginoon according to the Word of God. Tingnan niyo yung sinabi sa talata 40. Sa verse 40, ayon sa aking akala, dun sa ikalawang sa dulong bahagi na sinabi ni Pablo, ayon sa aking akala at naiisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? This does not mean that Paul was uncertain or merely offering a personal opinion. Kasi sabi niya, sa aking akala. So hindi lang si Pablo dito nagbibigay ng guess. O hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Again, sinabi ko to kanina bilang ito ay sarcastic expression in against with false apostles during their time in Corinth. But rather, it affirms that his counsel was spirit-led. Ang kanyang sinasabi, ang kanyang advice ay inaalihan ng banal na spirito. Ito ay authoritative, ito ay trustworthy, mapagkakatiwalaan, at kapag ito ay sinabi ng isang katulad ni Apostol Pablo, ito ay may kapangyarihan. According to John MacArthur in his commentary in this text, he was still speaking as an apostle of Jesus Christ by the will of God. Remember, in chapter 1, verse 1, sabi niya, I, an apostle of Christ, by the will of God. His command was God's command, and his advice was God's advice. Yung sinabi ni Pablo ay mismong salita ng Diyos. So ngayon, we are hearing the word of God through Apostle Paul. Meaning our marital status, whether you are single right now or you are married, in any way should reflect the apostolic scripture, the apostolic command as part of the scripture. Ito ba yung sinabi ng apostol ng Panginoon? Ito ba yung sinabi ng salita ng Diyos? To the point here, the best time to get married or to remain single is none other than obedience to the word.
obedience to the word. Ang tamang panahon para magpakasal o manatiling walang asawa ay kapag ito ay ayon lamang sa kung sinabi ng Diyos. Remember, we have studied about divorce. Tayo ay pumapayag sa diborsyo o paghihiwalay ng dating mag-asawa, ngunit hindi sa isang mababaw na dahilan, kundi kung ito ay naayon lamang sa salita ng Diyos. Kung ang ating pagsasama ay ayon sa salita ng Diyos, kung merong mang dapat paghiwalay, ay dapat ayon din sa salita ng Diyos. Kaya po ang challenge sa atin, do not start a move for romantic interest without faithfully knowing and living the Word of God. Minsan marami mga kabataan mahilig mag-ghost. Hindi yung ghost na umalis kundi yung nagpaparamdam, nagpapakita ng interest, nagpapaasa. Without knowing the implication na pwede silang mapunta sa isang relasyon at yung relasyon na yon ay pwedeng magpahamak sa iyo at magbigay ng hindi kalwalatian sa Diyos. So do not start any move or romantic interest without the maturity coming from the knowledge of the Word of God. Huwag kang magsimula ng hakbang patungo sa isang romantikong relasyon kung hindi mo pa talaga tapat, kung hindi ka tapat sa pagkilala at isinasabuhay ang salita ng Diyos. And I am specifically talking to Christians, to the covenant members, specifically sa mga magpapakasal o wala pang asawa. Kaya ang tanong, are you living in the Word of God? Are you living in the obedience of the Word of God? And the problem is, if we do not know the Word of God, if we're not reading the Word of God, yan ang problema. Hindi ka pa mapupunta sa tanong na kung sumusunod ka sa Panginoon. Dahil dun pa lang sa tanong pa lang na hindi mo ba alam kung ano yung salita ng Diyos. Kung ikaw ay makakasunod sa salita ng Diyos, then you must know the truth. You must know your Bible. You must read your Bible. But how can you claim to know the Word of God if you do not know Christ? Na si Kristo ang nag-institute ng kasal, gumawa ng kasal. So mga kaibigan, para sa mga wala pa sa Panginoon, hindi pa mga Kristiyano, it's all begin with knowing Christ. Because it is impossible to truly know the truth, know the gospel, or Jesus Christ, if you are severely dead because of your sin. Remember, it is all spiritual. And when you offer it to a body or dead man spiritually, walang saysay ito, wala tong dating. Na kahit ilang watts pa ng speaker kalakas yung mensahe na yan, walang dating yun sa isang patay na tao sa kasalanan. Kaya po, paano mangyayari yun? Hilingin mo na ikaw ay talagang bigyan ng pagtawag ng Panginoon. Pero ang problema, katulad sinabi ko po kanina, if you are dead in your sin, you are unable to hear the Word of God. Dahil kapag Kristiyano ka na, kapag hinahin sa iyo salita ng Panginoon, para yung napakasarap na pagkain. Halos maglaway ka. Alam mo yung tipong nasa MRT ka tapos may nagbukas ng Yumburger na Jollibee, amoy na amoy mo. Parang gusto mong sundan, nasan yun. Ganun yung salita ng Panginoon, actually mababaw pa yun. Walang saysay pa yung illustration ko na yun. Pag sinabing Kristiyano ka, dahil wala kang ibang pagkain, kundi ang salita ng Panginoon. Pero kung hindi ka mananampalataya, walang saysay sa iyo yung salita ng Panginoon. Bakit? Dahil patay ka sa kasalanan. At kung nais mong magkaroon ng kaligtasan kay Jesus, ang nire-require ng batas para ikaw ay tanggapin at patawarin ng Diyos, gawin mong perpekto yung pagsunod sa utos niya, yung 10 utos niya. Gawin mong perpekto. Tapos lahat ng mga nagawa mo ng kasalanan, utang sa Diyos, bayaran mo lahat. So yun yung problema. Hindi natin kayang gawin yung 10 utos ng Diyos perfectly. Lalo na kung tayo unbeliever at hindi natin kayang bayaran.
It is only Jesus Christ, God who became man. Tinukso ni Satanas ngunit hindi nagkasala. Hindi nagkaroon ng kahit anong duming kasalanan. Siya lamang ang may kakayahang magbayad sa iyong kasalanan at gumawa ng batas ng Diyos. Remember, sinabi sa Galatia, siya ay pinanganak sa ilalim ng batas. Sinunod niya ng batas, ang batas ng Diyos, kumpleto, perpekto. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Marcos, na tayong lahat ay tinatawag para magsisi at manampalataya. Wala pong ibang paraan upang magkaroon ng kaligtasan, liban lamang na pagsisihan mo, tanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala laban sa Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ang sabi doon, ang salita ng Panginoon, walang ibang kaligtasan maliban lamang sa Panginoong Hesukristo. There is no other name above all other names that can be saved aside from the name of our Lord Jesus Christ. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Manampalataya ka sa natapos sa gawa ni Hesukristo na siya ay namatay para sa iyong kasalanan at siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, natupad ang plano ng Diyos, tagumpay ang plano ng Diyos, at maaari kang patawarin niya at baguhin sa iyong buhay makasalanan. So is your life as a Christian, whether single or married, is it isolated from your covenant church? Ang iyong buhay ba bilang isang Kristiyano, bilang may asawa, bilang may pamilya, o bilang single, ito ba hiwalay sa tipan ng iglesia? Because kung ito ay ina-isolate mo sa iglesia na itinipan mo, nangako ka sa harapan ng tao at higit sa lahat sa harapan ng Diyos, ito ay nagpapakita ng isang neglect o selfishness. Kaya ito rin po ay hamon bilang repentance sa ating mga mananampalataya. Magsisi ka at ialay mo again ang iyong kasalanan, ang iyong buhay dahil sa iyong kasalanan, maging tapat sa pamumuhay sa ating Panginoon. In the Lord and in the Word. Again, hindi tayo katulad ng sinabi doon sa Revelations na pastor sa Netflix na merong may case na pareidolia na kapag may makita tayong isang sign, ito na yung revelation ng Panginoon, no. Kundi ito ay sa salita lamang po ng Panginoon. And that's a challenge for us. Let's align our marriage. Let's align our singleness in the Word and in the Lord.